una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So, nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So, tinatrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung metro. Yung metro. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin, 1,130 plus days na lang? Ano pong nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiinggit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre, ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay, sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Totoo rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to.
masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo uli. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half. Kumbaga sa basketball, papasok na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? O nung 2023? Dahil, hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat